Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos ngayong gabing ito ay mula sa Awit 23 verses 1 to 6. Sabi po niya, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng pag-asa, ng pagpapala sa bawat isa. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin ko po na ang iyong mensahe para sa amin ay patuloy na magbigay ng karagdagang pananampalataya at gabay para sa aming buhay, sa aming pagiging isang Kristiyano. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ang Awit 23, yung Psalm 23 po na ating pong binasa at pinakinggan ay napakasikat na teksto na verse sa Bible. At alam po natin na ito po ay tumutukoy sa tupa, sa mga sheep at sa pastol. At palagi po nating inihahalin tulad ang pastol sa ating Panginoong Jesus, ang ating dakilang pastol. At tayo bilang mga tupa, we are like the sheep. Ano ba ang pagkakatulad nating mga tao o tayong mga Kristiyano sa mga tupa? Ang pinaka-characteristic na tayo ay magkatulad sa mga tupa, they are prone to wander. Ang mga tupa po ay madaling maligaw. At naniniwala po ba tayo na tayo din pong mga Kristiyano o tayong mga tao ay dumadating sa pagkakataon ng ating buhay na madali po tayong maligaw? Ito po yung mga dahilan kung bakit ang mga tupa ay madaling maligaw. Because number one, they are easily frightened. Pag nararamdaman na po nila na may panganib, gusto nilang iligtas ang kanilang sarili. At para sa kanila, isang effective way na makaligtas ay tumakbo palayo. Ganito din po ba tayo? Pag nakakaramdam tayo ng problema o panganib, ay umaalis tayo sa kalinga ng ating Diyos upang i-resolve natin ito sa ating sarili. Minsan sa kadahilan pong ito, tayo po ay naliligaw katulad ng mga tupa. Number two, they are prone to wander because they want to satisfy their curiosity. Nadidistract sila sa mga bagay sa paligid at dahil curious silang makita o malaman ang mga bagay na ito, hindi nila namamalaya na napapalayo na pala sila sa kanilang grupo. Kaya pala tayo inihahalin tulad sa mga tupa. Tayo din ay mga curious creatures. Kaya nga nakilala po natin, hindi po ba si Marites? Nakilala po natin ng iba't ibang mga katulad po ng mga ganito. Sa mga kabataan, naku-curious tayo sa maraming mga bagay na ginagawa ng mga kaibigan natin, ng mga nakikita natin, na nakakasama natin. Ganun po ba tayo? Kasi po kung nagpapadala tayo sa curiosity sa mga bagay na ito, baka hindi po natin mamalaya na malayo na pala tayo sa group, sa flock, malayo na tayo sa church. And number 3, kaya madaling maligaw mga tupa because they follow other sheep. Dahil nakita nila na pumunta yung kasama nila, sumusunod naman sila. So kung naligaw ang isa,
ang mga sumunod sa kanya ay maliligaw din. At dahil ganito nga ang character ng mga sheep, ng mga tupa, talagang kailangan nila ng isang pastol. Tayo, kailangan natin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. We are in great need of a shepherd who will guide us in the right way, who will protect us, and who will provide all that we need. Ang pastol natin ito, ang ating Panginoon, ay makakatulong sa atin because our shepherd, ito pong ating Panginoon, ay isang pastol na pinagpaplanuhan kung saan niya tayo dadalhin ang kanyang kawan. Kung saan sagana na makakakain, makakainom, at kung saan ang lugar na ligtas. Ganon din po yung ating Diyos, katulad ng mga pastol. Di ba natin alam ang mangyayari kinabukasan, yung future natin, naihanda niya na po ito para sa atin. At inihahanda niya yung best para sa atin. Sabi po sa verse 1 and 2, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batistan. The shepherd cares for each sheep, not just as a flock. Before the day ends, bawat isa ay hinahaplos at chinecheck kung okay ba, nasugatan ba, may galos ba. Kung may nasaktan, ginagamot, pinagpapahinga upang maging okay na ulit kinabukasan. Ang ating mabuting pastol, kung mayroon mang manghihina, nagkakasakit o nasasaktan, sabi sa verse 3, pinapanumbalik ang ating kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang ating parangalan ang kanyang pangalan. Hindi pumapayag ang mabuting pastol na may isang tupa na mawawala. Sasabihin ba niya, okay na yan, may 99 pa naman. Hindi, he will keep the 99 safe at hahanapin ang tupang nawawala. Katulad ng isang sikat na verse, hindi po ba sa Mateo 18 verses 12 to 14? Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ng 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito. We can be sure that the paths where He is leading us will lead to life, abundance, joy, and peace. Sabi po sa verse 4 ng ating binasang teksto, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ang daan po sa ating buhay ay hindi palaging madali. Minsan may pinagdadaanan tayo na mahirap, mapanganib na daan. Hindi siguradong daan. Pero ang sigurado natin ay hindi tayo pababayaan ng ating mabuting pastol. We are blessed because we have Jesus, the Good Shepherd, who laid down His life for us. Ngayon po, sa aking pagtatapos, ang challenge po sa atin sa gabing ito, nawa kung paano ang tupa sa kanyang pastol, ganoon din tayo magtitiwala sa ating Diyos, ang ating dakilang pastol. Meron pong isang awitin, ang title po niya ay Shepherd of My Soul. At ang nawa po ay maging panalangin natin yung lyrics po ng awitin na ito. Ang sabi po niya, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Nawa po ang
mensahe ng ating Panginoon ay patuloy na maging gabay, maging karagdagang kaalaman, pagkakakilala natin sa ating Panginoon, at maging karagdagang pananampalataya at pagtitiwala sa ating buhay Kristiyano. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.